Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At ngayon for today's video ay magbibigay lang tayo ng kaunting update patungkol na naman sa walang katapusang update tungkol ito sa attorney ni Alice Guo at kay Alice Guo na naman At si attorney Stephen David ay naglabas na naman ng pahayag patungkol kay Sheila Guo and kay Alice Guo. At alam nyo ba, hindi lang pala ito basta sinungaling itong si attorney Stephen David, at meron din pala itong kaunting kayabangan. At nasabi niya mismo sa teleradyo or sa kanyang panayam, na sabi niya kayang-kaya niyang depensahan, kayang-kaya niyang mapanalo ang kaso nitong si Alice Guo and si Sheila Guo. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, kung bago natin yan ipagpatuloy, subscribe muna ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At ngayon nasabi niya mismo ito. Sabi niya mismo kayang-kaya niyang depensahan, kaya niyang ipanalo. Okay? Alam naman natin na ang dami-daming kaso na kinakaharap nito ni Alice Guo. Unahin na natin ang pagsisinungaling. At sinabi ni mismo ni Alice Guo na siya ay totoong Filipino at siya ay hindi Chekwa. Pero napag-alaman ng lahat na siya ay Chinese dahil nga meron siyang Chinese passport. At alam niyo ba, sinabi mismo nito ni Attorney David na ay napakasimple lang ng ganoong kaso at hindi daw yun importante, hindi daw yun problema dahil yun daw yung itinatak sa isip niya noong bata pa siya, at yun daw ang totoo na siya daw ay totoong Pilipino at hindi daw alam ni Alice Guo na siya daw ay Chinese. Diba? Doon pa lang obvious na pinagtatanggol niya talaga kahit mali. Paano nga madedepensahan mo? Sabihin na natin na noon pa lamang ay itinatak ng kanyang tatay na siya ay isang Pilipino, pero alam niya na siya ay mayroong Chinese passport. Diba? Doon pa lamang ay walang-wala ng laban itong si Attorney Stephen David. Pero sa bago yan, sinabi niya mismo talaga na kayang-kayang depensahan itong si Alice Guo and si Sheila Guo. So ayan, wag na natin itong patagalin pa. Let's go! Bigyan natin ito ng magandahan at malupitang reaksyon. Once again, baka naman isang subscribe lang bago natin panoorin ang video na to. So wag na natin patagalin pa. Let's go, simulan na natin. Sir, as attorney, ito medyo personal, hindi ba kayo na-overwhelmed doon po sa rami ng cases against former Mayor Guo, and now, yung pong inyong bagong client na si Ms. Sheila Guo, may BIR, may human trafficking, may money laundering, may di umano ay fake birth certificate. At sabi po ng AMLAC, posibleng madagdagan pa raw po yung money laundering case. Okay, yan, inisa-isa na nila yung mga case nitong si Alice Guo. Sa tingin ninyo, mapapanalo pa ba ni Alice Guo yung ganitong karami ng case? Buti sana kung isa lang Possible pa. At possible yan mapanalo kung kaya nga bayaran yung Supreme Court. Pero kung hindi yan mababayaran, napakalabo pong maipanalo ang kaso na ito. Tuloy natin. Kumusta kayo, sir? Ito, kinamusta na. Alam mo, sa totoo lang, yung iba nawaworried para sa akin. Siyempre, ang bigat ang dami na nagtataka sila how I handle these things, di ba? Marami naman yung tayo handle ng mga controversial cases in the past. Ako kasi, ang secret ko lang is I just do my best and I leave everything to God. Kasi God will always dispose kung ano yung tama, di ba? Sana totoo lang yung sinasabi mo, attorney, na tumatawag ka sa taas. Kasi kung yan ay peke naman, at di ba, ang hirap kasing paniwalaan ng mga sinasabi nito ni attorney dahil yung kanyang mga sinasabi ay minsan pumapalpak at nakikita natin na hindi totoo yung kanyang sinasabi after so many days, di ba? After a week, after so many weeks, di ba? Doon natin nakikita na mali yung mga sinasabi ni Attorney Stephen David. At ngayon, sinabi niya mismo, 'di ba? Yun yung gusto niya.
dahil yun yung kanyang pinapanalangin kay God. Sana lang nananalangin ka talaga na tama yung pinaglalaban mo. O, di ba? Ituloy natin. Ako, I give my best. Gawin ko kung anong dapat kong gawin. Then, Sabagay, trabaho niya naman yun. whatever happened, it will be the will of God eh. Ganun lang ako I just did everything. Ayan ha. Pero at this point, sir, tiwala pa rin talaga kayo na kayang ma-absuelto ang mga client po ninyo. Kaya ito na yung tanong. na inosente po sila. Well, kaya, lalo na sa Pogo. Kahit wala naman siyang kinalaman sa Pogo. Okay, ayan. Ayan na. Ayan na yung sinasabi natin. Ano? Kayang-kaya daw. At wala naman daw kinalaman sa Pogo. Paano walang kinalaman mayor ka? At pangalawa, si Cassie Leong kasama mo sa Malaysia, kasama mo sa Singapore, and kasama mo sa Indonesia. 'Di ba? Si Cassie Leong ay na-link sa Pogo. At ang mayor na si Alice Guo ay konektado rin sa Pogo. Tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman sa Pogo. Kaya ko yun. Tsaka, yung, Comelec, kaya natin. Wala man misrepresentation dyan. Kayang-kaya daw ha. Teenager ka pa lang eh. Alam mo na Pilipino ka dahil sinabi ng mga magulang mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pakinggan nating mabuti. O paano ka nag-misrepresent yan? Kung sasabihin ako ng tatay ko na Pilipino ko, kahit di pala ako Pilipino, siyempre paniniwalaan ko yan. 13, 12, 10 years old pa lang ako. Tapos may dokumento ako. So, paano misrepresentation? State of mind yan eh, yung misrepresentation. So, yung iba naman, waranto, ganun din yun. Sa tingin ko, may point din naman to si Attorney Stephen David. Nakita niyo yung ganung side. Pero ang hindi ko lang talaga dito maintindihan, oo, sabihin na natin na mayroon kang dokumento na ikaw ay isang Pilipino. Pero may dokumento ka rin na isa kang Chinese, yung Chinese passport mo. Paano mo masasabi na hindi mo talaga alam na isa kang Chinese, di ba? Kung sa Pilipino pa lamang, meron kang, halimbawa, meron kang dokumento ng Filipino, tapos may dokumento ka ng Chinese. Ikaw ba si Alice Guo na hindi ka ba magtataka kung ano ba talaga yung pagkakakilanlan mo at sa tanda mo nang yan, naging mayor ka? Imposible naman na hindi mo aalamin ang pagkatao mo talaga. 'Di ba? Doon pa lamang, tuloy. Yung money laundering, sabi ko nga, 2010, 2012, 2014, paano sasabihin na involved sa Pogo? Ano pa ba yung ipapahan nila? Yung iba, yung contempt sa Senate. Well, talaga na contempt na sila, hindi sila nag-appeal doon eh. Yun na medyo, doon. Pero siguro naman, kaya naman natin depensahan yung contempt. Opo. Siguro Kayang natin depensahan. talagang humarap, attorney, yung tatay ni dating Mayor Go, si Angelito Go, although Chinese siya, baka mahirapan siya magbigay ng testimony, pero Malaki maitutulong kung sakali. kasi siya nga yung kumuha, nagbigay ng birth certificate eh. Kaso may contact ba kayo sa kanya, sir? Wala rin po. Hindi mo naman masasabing siya yung kumuha. Siyempre, Chinese, baka hindi rin marunong yan. Baka kumuha ng someone yun eh. Kumuha ng lawyer niya, kumuha ng agent niya, kung sino. No, hindi natin masabi eh. Pero na siya yung nag-assure na siya nag-handle ng mga dokumento na yan sa kanyang mga anak, di ba? So, bilang isang teenager na anak, lalo na babae ka, wala kang alam dito sa batas ng Pilipinas. Kaya naman nag-aaral ng law. Siyempre, paniniwalaan mo yung dad mo. Opo. Pero sir, wala kayong contact sa tatay kay Angelito Go? Well, kahit may contact ako doon, di ko naman makakausap yung Chinese. Hindi wala doon. Pero hindi ko siya nakokontak. Hindi ko pa nakita yun, hindi ko pa nakausap. Parang sisila yan eh. The first time na nakausap ko siya, noong inquest ng NBI. Okay. In August 23 yun. And sir, sa tingin nyo ba, after magbigay ng testimonya ni Sheila, dapat mapalaya na siya? Kailan kaya siya dapat paalisin na rin po from Senate premises? Dapat anytime. Actually, nag-request ako na ma-release na siya eh. Kasi una, nasalita naman siya. Tsaka pangalawa, unfair naman na dinitain siya doon kasi sabi nga, hindi siya nag-attend ng mga unang hearing. Hindi naman siya na-notify nun eh. Hindi naman niya alam yun eh, na mayroong notice sa kanya eh. Wala naman siya natanggap na notice na mag-attend siya eh. So kung sakaling... Remember, pinadala sa law office ko yung mga notices sa kanya. Paano ko namang
Di ba sumagot naman kami sa Senate, hindi namin siya kliyente. Opo. At that time, hindi namin siya kliyente, hindi namin alam kung saan yun. Hindi ko nga alam kung saan nahanapin yung tao na yun. Tsaka hindi naman kasi talaga dapat na sumagot kami para sa kanya. Hindi naman siya, wala kami engagement sa kanya, di ba? So I think hindi naman dapat talaga siya na gano'n. Kasi walang yung basic rule ng due notice, di ba? Yung due process notice before condemning, di ba? Wala, hindi siya nabigyan ng notice na mag-appear. So kung sakaling palayain si Miss Sheila, attorney sa Senado, anong ipapayo nyo sa kanya? Mag-stay pa rin muna siya sa Pilipinas? O bahala na siya? Well, hindi siya pwedeng umalis Kasi una-una, baka may ilbo na yan Immigration lookout bulletin. Hindi ko alam. Pero kung sinabi niyo meron silang pinail na money laundering, malamang meron ng ganun yun. Plus, may negosyo siya dito sa sa Bulacan, yung production manager siya doon. Hindi naman niya iiwanan. Actually, 22 years na siya dito sa Pilipinas. Mas gusto niya na dito. And sir, ang DOJ nag-request po sa Interpol na mag-issue ng blue notice against former Mayor Go. As her counsel, anong reaction nyo lang po doon? Well, talaga mangyayari yun. So, kaya nga sabi ko, mas maganda sumurrender siya para maharap natin lahat siya. Pero mas maganda na rin po ba na may ganitong klaseng notice, sir, para talagang matuntun na siya at makompel na rin po siyang bumalik sa Pilipinas? Siguro it will be for her benefit talaga. Pero siyempre, she will not understand that. Diba? Kasi lumilit ang mundo niya. Pero talagang ganun ang consequence pag nagtatago ka. Kaya nga, yun nga lagi kong advice. You cannot escape the long arm of the law. And finally, sir, yung kay... kasi sinabi rin ni DOJ USEC T, although napag-usapan din po natin last week, na possible may liability raw kayo dahil doon sa... yung kay Galicia is yung counter affidavit. Yeah. Tapos kayo, sir, is yung sa sisinungaling daw na nasa Pilipinas pa si Mayor Go. Ano lang po may message lang po ba kayo sa DOJ regarding po dito sa mga ganitong allegation? Well, number one witness ko dyan. Sana wag na sila mag-file. But number one witness ko siya, si Victoria Tulad tsaka si Tristan Yustor. Papatawag naman sa lahat, pati sila, yung iba pang media dyan. Kasi you yourself, sa mga interviews ko, tsaka others, nagsinungaling ba ako? Kaya na lang sumabi, nagsisinungaling ba ako doon? Ano ba sinasabi ko sa inyo? Okay. Sir, si Christian... Ano nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Sir, si Christian lang ang sabihin niyo ipatawag Sasabihin ko, una-una, Victoria Tulad. Huwag po, sir! Sinasabi ko lang naman kay Victoria Tulad, dali niya yung kanyang mga footages o yung kanyang mga, ano bang tawag niya doon? Mga video clip, yung mga natin, sir, mga story. Ano ba sinabi ko? Tatanungin ako ni Victoria Tulad. Attorney, kumusta na? Okay. Tapos pangalawa, asin na si Mayor, nakausap na ako ba kay Mayor? Nadamay na. Hindi ako sinungaling Nakausap na ba kayo? Pwede ko sabihin, hindi. Diba? Pero sabi ko, nag-usap naman kami. Tapos sabi mo, saan na siya? Ay, masabihin ko sabi niya sa akin, nasa Pilipinas siya. O yung mga nagsisungaling, kung naniniwala ako sa kanya, o ikaw yun. So, mag-testify nun. Ang galing nito ni Attorney David, no? Alam nyo, minsan napapahanga din ako dito at napapabilib. Ang problema lang nito, after sabi ko nga kanina, after ilang araw, after ilang araw, ay biglang nahukuan siya, nahuhuli doon sa kanyang mga ginagawa nga pagsisinungaling. Pero ang malupit pa dito, kaya napapabilib ako sa kanya, nalulusutan niya yung mga ganong sitwasyon. Katulad nito, 'di ba? Yung huling-huli na yung nagpagsisinungaling niya. Ngayon, tama nga naman na wala siyang sinabi o ang point ko dito is tama din naman na sinabi mismo ni Alice Guo kung nasaan siya. Ngayon, as a lawyer, sasabihin mo yun sa media kung nasaan din yung kliyente mo at yun yung sabi sa kanya ng kliyente niya. Pero ang hindi lang natin alam kung totoo ba talaga na hindi niya talaga alam kung nasaan at hindi ba talaga sila nagkikita, 'di ba? At naniniwala lang ba talaga siya sa mga sabi-sabi nito nga si Alice Guo. Yun yung ating hindi sigurado na hindi niya talaga totally alam. Pero for sure, alam niya yan kung nasaan.
At siguro 50-50, hindi naman ako sure na sure, no? 50% alam niya talaga kung nasaan si Alice Guo. Noon pa man, ha? Noon pa man. At 50%, kahit si Alice Guo ay hindi talaga dyan magtitiwala sa kanyang attorney. Lalo na't lagi siyang na-interview. Kaya siguro kahit ito nga si attorney ay hindi alam kung nasaan si Alice Guo. Kaya 50-50 ako dyan, ano? So ituloy na lang natin to. Okay, sir, hindi na, ito na yung huling interview ko sa inyo, sir. So yun, basta yun, Natakot, attorney, yung inyong malinaw na panawagan sa DOJ. Oo. Anong pananawagan? Siyempre, just do their job, di ba? Ganun ang ginagawa nila, trabaho nila yun eh. So, naniniwala naman ako sa kanilang... Matalino to si Atty. David. Hindi naman ganun. Siguro, sabi nga nila, pag-aaralan lang naman. Baka hindi pa nila napanood talaga o nakita yung mga video footages. So. Opo. Okay po. Pag nakita nila yan, wala naman magsasabi ng sinungaling ako. Just echoing kung ano sinasabi ng tao. Kasi sa mga tanong nyo. Ikaw kasi tanong ka ng tanong eh. Anyway, Sir, attorney. clarify ko lang last na. Si Wesley Go po ba ay client nyo na rin? Aha. Well, hindi. Wala pa. Hindi pa niya ako officially engaged. Pero kung ma-intercept siya, well, wala naman akong problema kasi isa lang naman depensa nila. Wala man akong nakikita ng conflict of interest doon. Okay. Sige po. Sige sir, Attorney, kikitain daw kayo ni Christian sa DOJ kapag hiniring na. maraming salamat, attorney. Okay, ayan. Tapusin na natin tong video na to. Ngayon, gusto ko lang sa inyo magtanong, naniniwala ba kayo sa mga paligoy-ligoy, sa mga sinasabi nito ni Atty. Stephen David? At alam naman natin na napakasinungaling na tao nito. At kahit na gano'n na nagsisinungaling siya, ayan talagang nalulusutan niya. At napakatalinong tao. Ano? Doon lang ako napapabilib sa kanya, pero hindi yung bilib na bilib ha, idol na idol. Ang gusto ko lang sabihin na yung napapabilib ako kasi alam niyo yun, na kahit nahuhuli na natin siya yung mga Pilipino, huling-huli na natin ang pagsisinungaling ni Atty. Stephen David. Pero nakakagawa pa rin siya ng way, ano? So inulit ko lang yung mga sinabi ko kanina. Ayun lang. Sana mahuli na itong si Alice Guo kasi marami pa rin ang naghahanap sa kanya, kongresista, senador, at DOJ, mga kapulisan, NBI, BI, so sana naman wala nang magproteksyon dito kay Alice Guo. Pero hanggat may pera po itong si Alice Guo, ay mahihirapan lumabas ito at mahihirapan po yung mga nagtumatanggap ng pera na ilabas itong si Alice Guo kasi nga malaki ang nakukuha nila. Malaki yung nakukuha nila na porsyento dito kay Alice Guo. At hindi rin ako believe doon sa pagdating na sabi ni Atty. David, kayang-kaya niya daw na proteksyonan at depensahan. Hindi ako naniniwala doon. Na kaya niyang proteksyonan. Napapabilib lang ako sa mga sinasabi niya. Pero doon to the point na kaya niyang depensahan si Alice Guo, si Wesley Guo at si Sheila Guo, hindi niya kaya yung proteksyonan. Dahil po napakalaking kaso talaga nito. Ang dami niyang binangga na mga ahensya ng gobyerno. At si Presidente Marcos mismo ang nagsabi, hindi siya papayag na hindi mananagot yung mga tumutulong dito kay Alice Guo. Kaya doon sa mga nagpoproteksyon kay Alice Guo, magtago-tago na kayo dahil walang lihim na hindi nabubunyag, and sa mga susunod na panahon, magkakasama na kayo sa kulungan. So once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and paki-share, paki-like na rin po ng aking mga videos. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!